ban nicotine products. Yan ang sigaw ng mga concerned group kabilang ang Department of Education. Kasunod ng anilay lumalalang kaso ng smokers at vape users sa bansa. Napawang mga kabataan at ang mas malala pa, mga estudyante. Ano nga ba ang aksyon ng gobyerno dito? Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Ito ang bubungad na karatula sa mga customer ni Nanay Zina kapag bibili ng sigarilyo sa kanilang sari-sari store. Mahigpit nilang ipinapatupad na hindi pagbebentahan ng mga nasa 17 pababa. Base na rin sa Republic Act No. 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Mabenta talaga ang sigarilyo. Sa ngayon walang edad-edad pero hindi kami nagbebenta sa minor. Wala pa naman silang kapasidad talaga magbisyo, mga estudyante sila, mga ganon, at saka para na rin sa health nila, ganon. Ang batas ni Nanay Zining kapag may mga nagpumilit. Sabihin nila, 18 na sila, 19, pakita mo ID mo. Karamihan din sa mga vape shop na tumanggi ng magpa-interview, may nakapaskil na babala sa kanilang mga tindahan. Ito ang stick na sigarilyong nabibili sa mga tindahan sa halagang 8 piso hanggang 10 piso base yan sa brand. Habang ito naman yung e-cigarette o mas kilala sa tawag na vape, nasa 450 pesos hanggang 800 pesos ang disposable vape. Habang naglalaro naman sa 900 pesos hanggang 3,000 piso ang mga nakaset na nito. Pero kahit ano pa man ang uri, presyo at laki ng mga ito, pareho pa ring may banta sa kalusugan ng publiko. Kaya ang Department of Education nababahala na sa epekto nito sa kabataan, lalo na sa mga mag-aaral. More and more young people are being hooked on nicotine, not through traditional cigarettes alone, but increasingly through flavored vapes and sleek, deceptive packaging that makes these harmful products look like candy or tech gadgets. Sa datos ng Food and Nutrition Research Institute, noong 2021, nasa mahigit 37,000 kabataang Pinoy ang nagve-vape na at tumaas pa ito noong 2023 sa tinatayang 400,000 o humigit kumulang 1,100% ang itinaas. Kaya naman patuloy na pinaiigting ng DepEd ang kanilang mga pagsugpo rito sa tulong ng nakatakdang ilunsad na Barkada Kontra Bisyo Program. Strengthen yung competencies of our youth leaders to talk, to convince, to promote healthy behaviors among their co-peers when it comes to these harmful vices. Pinuna rin ng iba pang concerned groups ang tila direktang pag-target sa mga kabataan ng marketing ng mga nicotine product. Nakakagalit din po yung pagsisinungaling nila about it. Kasi sinasabi nila, hindi naman namin minamarket sa mga bata, this is less harmful. Pero pag tinignan po nyo kung ano po yung nasa market, colorful, yung flavors niya, yung mga attractive to children. Kaya naman nanawagan din ng mga concerned agency sa pamahalaan at sa publiko na magtulong-tulong na tuluyan ng iban sa bansa ang bisyong ito. Ang vape at sigarilyo, nakamamatay, alam na po natin yan, toxic to sa ating katawan. We have to help each other in sending the message across. Next month, July 28, magbubukas ang 20th Congress. Yes. Panawagan po natin na iprioridad po nila ang mga batas, mga panukalang batas na magpoprotekta sa ating mga kabataan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.